So, 'pag galit na galit, huwag tayo, 'no? So, sabihin natin. So, mayroon namang kuwan mga kaibigan 'no, yung mayroong time 'no, sa halimbawa na 'pag ano tayo 'no, sa halimbawa, 'pag galit na galit tayo, parang mahirap matulog. Mahirapan tayong matulog 'pag galit na galit tayo kasi yung kuwan, yung ating katawan ay siyempre mainit pa dahil galit na galit tayo 'no? Pero mayroon palang bad effect sa atin 'yan 'pag tayo ay galit na galit. So, dapat 'no, i-control natin ang ating sarili. So, mayroong isang tao na sabi niya, "Paano?" 'no, ang sagot niya sabi niya, ilagay daw ang kamay sa bulsa. Tapos ang iba naman sinusuntok ang pader 'no, siyempre masaktan naman yung ating kamay. Sa iba naman parang nagkakarate 'no, ang iba naman sumisigaw 'no. So, okey lang yung 'pag sumigaw 'no, pero ang pinakamaganda daw mga kaibigan ay anuhin siya 'no, parang mag-deep breathing tayo 'no. Kasi wala tayong masaktan, eh, parang, deep breathing tayo, yung sa diaphragm talaga makukuha yung hangin. Tapos iba naman nilalagay sa bulsa yung kamay 'no. So, 'pag ilagay natin ang ating kamay sa bulsa siyempre maganda yun 'no, dahil hindi na tayo makapanakit. Kasi ang galit na galit ay makaano siya 'no, ibig sabihin makaano yung galit na galit, makuwan tayo mga kaibigan 'no, yung ating ano ba ito 'no, 'pag galit na galit tayo parang hindi natin makontrol yung ating galit, hindi natin makontrol yung ating pananalita at hindi natin makontrol yung ating kamay. Kaya ang pinaka the best ay halimbawa ilagay natin sa bulsa, so kontrolado na siya. So, 'pag tingnan natin mayroong isang pangyayari 'no, kaya ang mga misis talaga ay kuwan talaga 'yan 'no. Marami tayong mga nakita 'no, o kaya nasaksihan na halimbawa ang mister ay galit na galit kumuha ng baril niya. Yung kinuha ng baril niya, ang misis naman ay hindi niya na matagpuan. Kasi tinago na ng misis niya 'no, kaya alam mo yung mga misis mga kaibigan, sila po yung tinatawag natin na ang mister na galit na galit. Siyempre alam ng misis 'yan 'no, na kukunin ang baril kaya ano, tapos yung iba naman 'pag halimbawa walang baril, yung may mga itak, tinatago yung itak. Tapos yung mga babae naman, yung mga misis sabi niya, "Daddy, huwag ka ng lumabas. Huwag ka ng lumabas." Ibig sabihin yung halimbawa paglalabas kasi away, suntukan 'no. Sabi niya, "Daddy, huwag ka ng lumabas. Ano bang kunin mo doon, yung galit mo anuhin mo 'no, i-control mo yung galit mo." So, tama naman 'no, na dapat i-control natin yung ating galit 'no. So, dito naman nakalagay na 'pag galit ka, siguraduhin mong hindi ka magkasala 'no. So, ibig sabihin na 'pag galit tayo ay mag-deep breathing o puwede tayong sumigaw-sumigaw. Tapos 'pag tayo deep breathing, walang problema kasi tayo lang ang kuwan siya, naka-exercise pa tayo 'no. So, 'yan mga kaibigan 'no. So, dito, tuloy natin sa 'to. Iyon namang natuwa sa taglay kong kahirapan, hayaan mong mapahiya at magapi ng kalaban. So, 'yan mga kaibigan ang request niyang ating salmista, mapahiya at magapi ng kalaban. So, dito 'no, so ito mga kaibigan ibig sabihin niya na matanto natin na mula sa verse 1 hanggang verse 2 'no. Ibig sabihin na si Lord ang nagpapanalo sa ating mga labanan 'no, na ma-encounter natin na tayo ay maging matagumpay sa napakagandang paraan. Kasi ang kuwan ng ating Panginoon ay dapat mayroong love 'no. Kasi minsan halimbawa, minura ka ng isang tao, patulan mo kaagad, inaway mo rin 'no. So, paano naman? So, maraming masasakan masuntok mo siya 'no. 'Pag masuntok mo siya, mayroong tinatawag na siyempre maapektuhan siya 'no. So, halimbawa ano siya 'no, bubukol o kaya ano siya, mamaga 'no. So, ibig sabihin na nasaktan natin. Pero 'pag gawin natin yung, mahalin natin ang ating kapwa na maging guidelines natin tulad ng ating sarili. So, wala ng masasaktan, ibig sabihin tayo ay masaya. So, 'pag tayo ay inaway, unawain natin, ang i-apply natin yung, Philippians 4:8 'no.
isipin natin kung anong right, ano ang tama na gagawin sa kanya. Ano kaya ang tama na gagawin sa ating kaaway? Tapos pure, no? Right, pure, no? So ibig sabihin na unawain natin ang unawain. Tapos yung naman, worthy to be praised. No? So, halimbawa, sabihin natin na galit siya ngayon. Subalit, pagkatapos ng galit niya, siya naman ay magiging mabait. No? So, tapos yung excellent. No? Gawin natin the best. So, pag gawin ko ito, anong mangyari? No? Pagpatulan ko ito, ang mangyari. Anong mangyari? No? Admirable, no? So, hanapin natin ang admirable sa kanya, no? Well, tapos, lovely, no? Tapos, ayan, lovely. Well, tapos yung T, no? RP well, T at saka H na lang. So, dito mga kaibigan, no? So, pag yun ang in-apply natin, so, maunawaan natin siya, no? Ba, linuloko ka, ba, sinisigawan ka, no? Mayroong isang tao, pinagalitan siya ngayon, no? Pinagalitan siya ng isang mataas na katungkulan na tao. So, inaway siya. So, wala naman siyang kasalanan, pero inaway siya. Ano mo ang ginawa ng taong ito, tahimik lang siya. Pero alam mo pala, yung nanahimik yung tao na yun na habang pinapagalitan, malaki pala yung tulong niya. Hindi siya sumagot. Malaki pala ang tulong niya doon sa tao na just in case na sumagot siya, maaring maatake ng high blood yung tao na yun. Ang ginawa niya ay tahimik lang siya. Pinakinggan niya lang. Tapos mayroong ding base na mayroong isang tao na galit yung pinapagalitan siya, no? Sa telepono, sa cellphone. Pero hindi siya sumagot. So, yun pala ay pagpapala yun sa pinapagalitan na hindi sumasagot. At pagpapala rin doon sa tao na nagagalit dahil pag sinagot siya, lalo siyang aalma, lalo siyang galit na galit, no? Kaya napakaganda na maalaman natin na pagbigyan po natin. So kaya ang panalangin ng ating salmista, iyon namang natutuwa sa taglay kong kahirapan, hayaan mong mapahiya at magapi ng kalaban. So mga kaibigan, pag ating kaibigan o ating kapitbahay ay mayroong kalungkutan, sympathize po tayo. Pag atin namang mayroong success, makisaya tayo. So, yun po ang instructions sa bawat isa sa atin. So, dito na tayo makibigan sa 3, no? Tingnan natin ang 3. Dito sa 3 naman, ang instructions po rito ay yan. Sila namang ang layunin ay magtawa at mangutya. Sa kanilang pagkatalo, hayaan ding mapahiya. So dito naman sila naman ang layunin ay magtawa at mangutya. So mga kaibigan, napakaganda kung iwasan natin ang tawanan, ang kabiguan ng iba o kaya kutyain ang may mga kabiguan. So dito sa ating mga kaibigan, halimbawa, masiyahin kasi tayo mga Pilipino, halimbawa, nadulas, no? Diba? Nadulas, tawa pa ng tawa yan, no? Nadulas nga, pero tawa pa ng tawa. So, yan, no? So, ibig sabihin tayo mga Pilipino ay talagang masiyahin, no? So, kaya dito, no? Yung nangungutya at nagtawa, iwasan natin. So, mayroon minsan na, no? Mayroong isang tao na parang siya. Kasi yung isang during the yung parangal sa bisita, no? So sa armed forces ngayon mayroong parangal sa bisita, habang yung doon, yung tinatawag natin na yung commander doon ay nabitiwan niya yung kanyang espada. So siyempre mayroong ibang nagtawa, mayroong iba na hindi pala dapat natawanan, no?
So, yan. Tapos minsan naman mayroong mga pangyayari na so, 'di ba yung uso ngayon yung kuwan, ano ba itong palabas na mayroong palabas kasi na kuwan, na para lang tatawa tayo. Kasi kailangan naman nating tumawa kasi isa sa mga gamot 'pag hindi tayo makatulog ay tatawa tayo ng 5 minutes, 'no. So, ang problema naman mahirap tumawa na nag-iisa, 'no. Subalit 'pag tayo nanonood ng mga pelikulang nakakatawa, so siyempre okey lang po siya. So, isa pala sa para tayo ay makatulog ng maayos, before we sleep tatawa po tayo, so manood tayo ng mga katatawang mga pelikula, 'no. So, 'di ba maganda naman 'yun 'pag tayo ay tatawa kasi ang stress natin ay mawawala, 'no. Sila namang ang layunin ay magtawa at mangutya, sa kanilang pagkatalo hayaang mapahiya, 'no. So, 'yan, 'no. So, grabe ang kuwan, ang prayer ni Haring David, 'no. So, ibig sabihin ito kasi ay magsilbing gabay po sa atin na ano man kabiguan ng ating kapwa, huwag nating pagtawanan. Ano man ang parang kuwan kasi yan, parang insulto minsan, 'no, na tinatawanan natin. So, ano man halimbawa may pinipresenta yung ating kapwa, huwag nating tawanan. So, i-acknowledge natin at saka kung ayaw man natin, siyempre basta mahalaga na hayaan natin na magiging maayos po ang lahat, 'no. So, dito na tayo mga kaibigan sa 4 na tayo. Ang lahat ng lumalapit sa iyo ay magkatuwa, gayon din ang nagmamahal sa pagtubos mong ginawa. At sabing lagi nila, "O Diyos, ikaw ay dakila." No? So, napakaganda dito mga kaibigan. Ang lahat na lumalapit sa iyo ay magkatuwa. No? So, paglalapit tayo kay Lord, mayroon tayong joy. No? Ibig sabihin, mayroon tayong kagalakan. Kaya mga kaibigan, isa pala sa mga magandang nating gawin upang magkaroon tayo ng kagalakan ay lumapit tayo kay Lord. No? So, yun pala. No? Ang lahat ng lumalapit sa iyo ay magkatuwa, gayon din ang nagmamahal sa pagtubos mong ginawa. So, tayo ay matutuwa, tayo ay magalak dahil tinubos tayo ng ating Panginoon. Giredeem niya po tayo. No? Ibig sabihin, nakasangla tayo tapos kanyang tinubos tayo. No? So, kaya napakabuti at napakabuti po ang ating Panginoon at napakapalad po natin. Ang lahat ng lumalapit sa iyo ay magkatuwa, gayon din ang nagmamahal sa pagtubos mong ginawa. At sabihin nila, "O Diyos, ikaw ay dakila." So, ito pala pwede sa mantra, no? O Diyos, ikaw ay dakila. O Diyos, ikaw ay dakila. O Diyos, ikaw ay dakila. Panginoon, ikaw ay dakila. Panginoon, ikaw ay dakila. No? So, yan mga kaibigan. No? So, kasi dito siya nakalagay talaga. No? Tapos dito naman sa 5. Lubos akong naghihirap, tunay na nanghihina. Lumapit ka sana agad, O Diyos. Sana'y lumapit ka. O aking tagapagligtas, katulong ko sa tuwina. Huwag mo akong paghintayin, Yahweh, sana'y mahabag ka. No? Yan, grabe ang prayer ng ating psalmista rito. No? So, lubos akong naghihirap, tunay na nanghihina. So, ibig sabihin, open tayo kay Lord. Ano man ang naramdaman natin na mga problems, sabihin po natin sa Kanya. Lumapit ka sana agad, O Diyos, sana'y lumapit ka. Sa aking tagapagligtas, katulong ko sa tuwina. Huwag mo akong paghintayin, Yahweh, sana'y mahabag ka. So dito, lubos akong naghihirap, tunay na nanghihina. Lumapit ka sana agad, O Diyos, sana'y lumapit ka. O aking tagapagligtas, katulong ko sa tuwina. Huwag mo akong paghintayin, Yahweh, sana'y mahabag ka. So basahin ko mula sa simula. Panalangin o pangtulungan ng Diyos, kata ni David o pang-awitin ng punong mga awit, inaawit tuwing mag-alay ng kaloob, pang-alaala, handog pang-alaala. Iligtas mo ako ngayon, Yahweh, ako ay iligtas. Tulungan mo ako, O Diyos, nang di mapahamak. Mga taong nagtangkang kumitil sa aking buhay, hayaan mong mga litot mag-ani ng kabiguan.
Iyon namang natutuwa sa taglay kong kahirapan, hayaang mapapahiya at magapi ng kalaban. Sila namang ang layunin ay magtawa at mangutya, sa kanilang pagkatalo hayaan ding mapahiya. Ang lahat ng lumalapit sa iyo ay magkatuwa, gayon din ang nagmamahal sa pagtubos mong ginawa, at sabihin lagi nila, O Diyos, ikaw ay dakila. Lubos akong naghihirap, tunay na nanghihina, lumapit ka sana agad, O Diyos, sana'y lumapit ka. O aking tagapagligtas, katulong ko sa tuwina, huwag mo akong paghintayin. Yahweh, sana'y mahabag ka. Tayo na po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Lord, tulungan mo kami. Ito ay aming maalaala at aming ma-share sa aming kapwa. Lord, gamitin mo po kami sa makapangyarihan paraan para sa iyong kalwalatian, sa iyong ubasan at sa iyong kaharian, O Lord. Panginoon, sa iyo lamang ang kapurahang kalutian, O Lord, sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon, tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.